ba? Aray. Oo. Kaya nung pinapakinggan ko itong si Alan Peter, no? Nang gaga. Uy, wag mo namang sabihin yan. Pinglak sa mana. Mag-Angelo Reyes. Yung si Cayetano. Si Angelo Reyes po kasi kasakasagsagan sa kalagitnaan, nagbaril sa bunganga iyon eh. Di ba? Wag mo sabihin yung kay Peter Cayetano. Baka gawin. Oh. No, baka sundin ka niyan. Oh. Kalaiti ako. Dahil, pero mo, tawagin itong mga plunderers. Tawagin itong mga human traffickers. Patay. Tawagin itong nagtatago na may crimes against humanity na mga political detainees. Di ba? Kaya, Hindi, halos lahat naman ho yan, mga bossing. Lahat ho yan kaya natin ipaliwanag kung bakit po mga nakakulong iyan. Marcoleta, dahil nga doon sa pag-amin niya. Jinggoy Estrada, simulat sa pool pa lang kasama sa mga iniimbestigahan at nakikita. Meron pang CCTV, di ba, na isinama doon yung pagpasok nung kundi ako nagkakamali, staff daw di umano ni Jinggoy Estrada doon sa loob ng Senate. Oh. Musta na piluka ni Marcoleta? Nabasa ba sa pawis? Hindi natin alam. Alam natin, yung kinatitirikan daw po, o yung kwarto o yung pinagkukulangan daw po kay Marcoleta ay mainit daw ho. Sabi ni Joselito Villarino, oo nga, baka si Lustay mag-Angelo Reyes version to din. Sabi ni Marivic Brasos, sir, punta ka dito sa Bataan. Hintay kita, Sir Mark. Daan ka po dito. Naku, mapapalaban tayo ng kainan dyan. No? Nakapunta na ako dyan sa Bataan. Nung dati ho, nasa Pilipinas ako, ano lang ako eh. Alam niyo yung extra doon sa mga pelikula. Sumasama ako doon sa mga sa mga pelikulang gano'n. Extra, no? Para may kitain. Si Vic Soto nandun. Okay ka Perico yata iyon. Nung nag-shooting kami diyan sa Bataan, doon napunta na ako diyan. Sabi ni Predelito o Wandasan, no, paanong political detainee si Piluka? Utot niya, protector siya ng kontraktor na sumabit. Isa pa ho yan. Talagang ipinagdidiinan ni Rodante Marcoleta na wag isole o hindi dapat magsole etong sila Diskaya. Mag-state witness lang. Bakit kailangan pa na magsoli ng pera? Ayaw talaga. Minsan napapaisip ako kada marirealize ko yun. Hindi kaya natatakot si Rodante Marcoleta na baka siya din magsole. No, baka siya din magsole nung campaign donor sa kanya ng mga Diskaya kung meron man. Kaya takot na takot na ipasole yung pera ng mga Diskaya o yung pera sa gobyerno. Anyway, mga bossing, alisin na ho natin yung Rodante Marcoleta at Alan Peter Cayetano. Dumako na ho tayo. Ay, hindi. Kasama pa din pala si Rodante Marcoleta dito. Kasi mga boss Chipamo, sir, yung 18 marites, mukhang wala na. Oo. Ito, Napaka-mapanganib po. kasi tingnan mo, yung Rodante Marcoleta, nakakulong na. Yung si Mike Defensor, nakakulong na din, mga kababayan. Tapos, ang problema ng 18 marites po, mga bossing, ay ang ombudsman, kung di ako nagkakamali, ombudsman, DOJ, ay ayaw silang o ayaw tanggapin yung sama-samang affidavit nila. Ang gusto isa-isa ho na affidavit, mga kababayan. Hindi po pwede sa kanila yan. No? Kasi ang estilo po nila Baligod at nitong 18 marites, mga kababayan, dapat sama-sama po sila. Para kapag ka nagkamali ang sinabi ng isa, madaling sasaluhin ni Baligod. No? At kung makikita, mapapansin nyo din po, mga bossing, ang style nila, laging nasa likod lang po sila ni Baligod at si Baligod ang laging nagsasalita po, mga kababayan. Upang sa ganon, pag kami nagkamali, mabilis masasalo po. Yun ang problema nila ngayon. Yung sila Marcoleta at etong sila Defensor, nakakulong na. At mukhang si Baligod ay merong kaso na din po. Nag-bail nga lang.
At ito pong 18 Marites, mga kababayan, ang gagamitin po, no? Ang gagamitin, kung hindi ako nagkakamali, pakicorrect nyo ako kung mali ako. Ang gagamitin para po doon sa laban, no? Versus Martin Romualdez. Ako kasi mga bossing, no? Hanggang ngayon po ang nasa utak ko, mga kababayan. Parang, sige, kasuhan na nga lang natin si Martin Romualdez, no? Kahit wala naman tayong makitang ebidensya or whatever. Total naman, ito may 18 Marites na nagsasabi na siya daw ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Para matigil na lang yung mga DDS. Para mahinto na lang yung mga DDS. Sige, sabihin no, kakasuhan na din natin si Martin Romualdez. Total naman, kapag kadating naman yan, Ma'am Len de los Santos, pagdating naman yan sa piskalya, ibabasura naman niya kung di nila mapatunayan na magnanakaw talaga si Martin Romualdez. Hirap i-collaborate yan. 18 tao, tatanga-tanga talaga ang mga DDS. Oh, di ba? Miski itong mga abogado, yun din po ang sinasabi, mga boss Chipamo, sir. Biruin mo, itong mga ito nakasuhan na. No? Perjury, ano ba? Ang sinasabi, dapat makasuhan ng cyber libel, perjury, etong mga 18 Marites. Dahil ilang beses na din po natin nakita, narinig na mga nagsisinungaling itong 18 Marites nila, mga kababayan. Tapos ito, yung gagamitin nila, no? Versus kay Congressman Martin Romualdez. Kaya sabi ko, wala lang yan. Ano lang yan? Kumbaga, at chuchu lang yan. Opo, napaka mapanganib po yan. Kasi precisely, finailan na nga sila ng perjury, no? Ng Department of Justice, no less, which is also an investigatory and prosecutorial arm in government. No? At sinabi ng Department of Justice na sila ay liable for perjury. Ibig sabihin po ay sila ay nagsisinungaling. Right. So kung sa assessment ng DOJ ay sila ay nagsisinungaling at sila ay nagsasabi ng mga hindi katotohanan sa kanilang sinumpaang salaysay, bakit ngayon yung kaakibat na ehensya, no, ang Office of the Ombudsman ay bibigyang halaga? Tingin ko, yun lang talaga ho yan, mga kababayan. Pagbigyan na natin yung mga DDS, total, sigaw lang naman sila ng sigaw. Versus Martin Romualdez. Sige, ay ano na natin niya, sampahan ng kaso. Total naman mahihinto din niya sa piskalya ho, mga kababayan. Yan yung nakikita ko dito, mga bossing. Ngayon naman po, mga kababayan, alisin natin ito. Dumako muna ho tayo, mga boss Chipamo, sir, doon sa mag-inang Legarda. Doon sa mag-inang Legarda, mga bossing, eto po yung balita. Nako, mainit ho ito. Etong dalawa, mga kababayan. Sabi dito, ng DZRH, no, maghahain ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder sa paglabag sa anti-graft law laban kina Batangas 1st District Leandro Labiste at Senador Loren Legarda kaugnay ng kanilang mga solar contracts.